rejoice. Let the people now shout for joy. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. As his people bow before him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till his kingdom come. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Hallelujah! Let's praise the Lord! He will reign over all the earth! Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign over all the earth. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magpapagod sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan.
Taos-puso po namin pinagpapasalamat, Panginoon, na nakinakatapatan mo mula noon hanggang ngayon na hindi mo kami nilubayan, hindi mo kami pinabayaan. Patuloy ang pagtukod mo sa amin at sa iglesyang ito. Maraming salamat, Lord, for 33 years. You have not forsaken us. You have not left us, Lord, not even for a single moment. Thank you, because great is thy faithfulness. Great are you, Lord. Great are you. Great are you. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Laluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong laan sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang katapatan mo. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang biyaya mo. Dakila ang hangat mo. Dakila ang kabutihan mo. Dakila ka. Aming nag-iisang Diyos. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Make a joyful noise, sing unto the Lord. Tell Him of your love, dance before Him. Make a joyful noise, sing unto the Lord. Tell Him of your love, hallelujah.
charm. Nothing is too difficult for thee. Well, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel, mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Our great and mighty God, great in counsel, mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Well, nothing is too difficult for thee. Our great and mighty God, great in counsel, mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing, 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 absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo po lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon for this wonderful opportunity once again na makapag-share ng kanya pong kabutihan sa inyo po lahat. Ganyan din po sa ating pong beloved Bishop Lewin, Pastor Norma, for allowing me to stand before you. So ngayong gabi, may napakalagang mensahe na tayo pong papakinggan at pag-aaralan. So hoping na tayo po makasunod. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon. Humingi muna tayo ng gabay sa Kanya. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo po sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. Hayaan mo yung spirit of conviction mo ang siyang dumaloy sa bawat isa po sa amin, and you feed us with your wisdom, your knowledge and understanding na maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo at hindi lang po basta mapakinggan, kundi ito po'y ma-apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Samahan mo kami magmula sa umpisa hanggang sa matapos, at yung mga kapatid namin na pauwi galing sa trabaho, hayaan mo umabot mo sila sa aming pag-aaral, Panginoon, O Lord. Maraming salamat sa victory. In Jesus' name, Amen. So praise God, brothers and sisters. If you have your Bibles, you can turn your pages in the book of John, chapter 17, verse 22. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. Brothers and sisters, dito po sa talatang ito, mababasa po natin that the Lord wants to emphasize unity. Saan? Among His followers. Na dapat ang iglesia po talaga'y nagkakaisa or maging iisa. Meaning, ganun po katindi yung desire or yung prayer po ng ating Panginoon pagdating po sa pakikiisa or yung pong maging isa po ang iglesia. However, the question is, in which aspects do we need to unite? Ang sabi sa Romans chapter 15 verses 5 to 6, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus, that you may be with one mind and one mouth. Ulitin ko, one mind and one mouth. Glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So hindi lang po one mind ang sinasabi rito. Also yung one mouth binanggit ang sabi ng Panginoon. Kaya lang po sa paanong paraan. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. Ulitin ko, that you all speak the same thing. And that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. So sa madalit sabi, we need to speak of the same thing. Ibig sabihin, iisa po dapat yung lumalabas po sa bibig po natin. Kaya lang, what is that the same thing? In Acts chapter 4 verse 24. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord. Ulit ko, they raised their voice to God with one accord and said, ang sabi nila, Lord,
You are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Sa madalit sabi, yung pong sinasabi na one mouth meant is the prayer in one accord. For your information, the books of Ephesians mostly call for unity. And unity is one of the most effective weapons of the church. Kaya nga po, kailangan maging united po tayo para mas malakas po ang puwersa ng mga anak ng Diyos. Kaya lang po kung minsan mga kapatid na nakakalungkot, in our modern times, hindi po ganyan nangyayari sa loob ng ibang mga churches. Imagine sa ibang churches, there are divisions and factions in others, which should not be the case. At yun po ang nakakalungkot. Remember that the church of God should be one body. And literally, nakalagay po mismo sa Bible na ang Church of God is the body of Christ. At lahat po tayo ay member ng body of Christ. That is why we need to be united. But the question is, why do we need to unite? In 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sa madalit sabi, the blood of Jesus ang naglinis po sa atin po lahat. At iisang dugo lang po ang naglinis po sa atin. And since we are called body, dahil literally po, ang body ay may dugo. Unless talaga patay ka na, wala na dugo yan. However, this church is a living church because we have a living God. That is why there is only one type of blood that is flowing inside of us, which is the blood of Jesus Christ. At kung one type of blood po ang nagpo-flow sa atin, dapat wala pong room for divisions at saka faction. At hindi lang po yan. Remember that the blood of Jesus Christ is for salvation. Kaya once hiwa-hiwalay po ang katawan or hiwa-hiwalay po ang church o hindi po nagkakaisa ang church, it becomes a hindrance to other people's salvation. At paano po mahuhugasan ng ibang tao kung yung mismong hinugasan po ng dugo, mismo ay hindi po nagkakaisa? At ang sabi po sa Psalms 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For your information, this is actually a song in praise of unity among the people of God. Na ibig sabihin, kailangan magkaisa. Why? Psalms 133 verse 2. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. Yung pong oil of Aaron's anointing saturated all the hair of his beard, yung kanyang balbas, and ran down on his priestly garments. Bumaba po yan sa damit niya. And it signifies yung pong kanyang total consecration to his holy service. And similarly, yung pong communal, pag sinabing communal, yung pong sama-sama. Yung communal harmony sanctifies God's people. At once, bumuhos po ang oil, magmula po sa ulo, dadaloy po yan sa katawan, dire-diretso hanggang pa. At ganun po ang gusto mangyari ng Panginoon. Kaya wala pong dapat malagpasan, lahat po yan dapat madaluyan. Kasi po magkakadugtong-dugtong po yan hanggang doon po sa paa natin. Dapat yung pong one spirit at yung pong one mind, yung pong one mouth na yan ay makita po sa atin na tayo po'y iisa. Now, meanwhile, sa Psalms 133 verse 3, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing life forevermore. For your information, yung pong dew na abundansya po sa Mount Hermon would make Mount Zion richly fruitful. So, ibig sabihin yung pong communal unity makes Israel richly fruitful. At yung pong blessing po ng ating Panginoon flowed to Israel through the priestly ministrations at the sanctuary. At dyan din po nakasalalay ang blessing po natin. Alam niyo po ba mga kapatid, pag tayo po ay hindi po nagkakaisa or ang church po ay hindi po nagkakaisa, pare-parehas po tayong hindi pagpapalain. Kaya madalas po ang iba po hindi po pinagpapala. Dahil instead of being united with others, ang nakakalungkot po, ang iba po, they are trying to destroy other people or to make matters worse, ang iba makikipag-away pa po talaga. Brothers and sisters, ang gusto po ng Lord, magkaisa or nagkakaisa. As the body of Christ, kailangan makita po tayo na one body.
At naniniwala po ba kayo kaya marami po ang nagsasuffer dahil hindi po nagkaisa or nakikiisa? Kaya meron pong ibang mga tao, despite of doing everything they can, it seems like yung pong pagpapalay parang ang layo. Kahit narito, kahit dun, pero parang walang nangyayari. Bakit? Hindi po nakikiisa sa Diyos ng pagpapala. Yan po ang problema. Remember, brothers and sisters, that we were bought at a price. Ibig sabihin, kung tayo po'y binili na po, ay hindi na po tayo nagmamay-ari po sa ating po mga sarili. So sa madaling sabi, we belong to the body of Jesus Christ. Kaya dapat makiisa po tayo. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po'y nakikiisa, naniniwala po ako na uutusan po ng Diyos ang blessing, pumunta po sa atin. And that is one of the secrets for a successful church and relationship. Kailangan nandun po yung pagkakaisa para i-bless po tayong maigi ng Panginoon. Kung mapapansin nyo mga kapatid, there are people who are only blessed spiritually or hindi po lubusan pinagpapala. Perhaps binibless sa material, pero pagdating sa spiritual, hindi. So brothers and sisters, kapag sinabi po natin blessing, ibig sabihin prosperity. Yan po yung mindset madalas natin pag sinabi natin blessing or prosperity. At dapat nagpa-prosper po ang bulsa mo at pati spiritual mo. So hindi po pwedeng pera lang po tayo pagpalay, although hindi naman po ibig sabihin na pera naman lang po ang basis. Ang tunay po na blessing na sinasabi po sa atin ng Panginoon is you have a great faith, of course. Wala kang sakit, okay ka, physically fit ka, and financially blessed ka, or pati bulsa mo pinagpapala. Ibig sabihin, kompleto dapat lahat ng blessing ng Diyos sa iyo. At isa sa mga susi para makuha po natin ang blessing, if we stay united with the church and unite with our family. Sa family, mga kapatid, kailangan maging isa din po tayo as if you are the church of God. Na nandun ng tatay, nililid niya ang pamilya as the head of the family. Ang nanay, of course, sumusunod sa asawa. At yung mga anak, sumusunod sa mga magulang. Kapag nasa loob kasi po ng bahay na away ng away, ay hindi po church yan. Ayaw po ng Diyos na yung mag-asawa, away ng away. Yun yung pamilya, magulo ang pamilya. Ayaw po ng Panginoon yan. Just imagine. Body of Christ, nag-aaway. Saan kayo nakakita ng inaaway mo yung sarili mong katawan? Lahat tayo, mga kapatid, iisang katawan lang po nakabilang. O hindi naman. Ang ibang tao, mga kapatid, they are involved actively sa church. Pero sa loob po ng bahay, hindi naman po nakikisa. While ang iba naman, baliktad, nakikisa naman sa loob ng bahay, pagdating naman sa loob ng church, ay hindi naman po nakikisa. Dapat po yan, mga kapatid, loob ng bahay or sa church man, dapat makita po ang pakikiisa po natin. Ang tanong, bakit? Hindi po dudugtong ang head sa katawang hiwa-hiwalay. And I believe that that is one of the major reasons kung bakit hindi pa po kinukuha ng Lord ang body of Christ or ang church. Because He knew or the Lord knew na hindi pa po iisang katawan. Remember, ang rapture day po is a wedding day. At hindi po magpapakasal ang group sa bride na hiwa-hiwalay. Paano makakasurvive ang body kung hiwa-hiwalay? Subukan mo, tanggalin mo yung paa mo, yung kamay mo, yung ulo mo, sigurado mamamatay ka. At ganyan po ang nangyayari sa ibang iglesia. Kaya hindi po makadaloy ang blessing. Now apparently, if we are going to read the book of John, chapter 17, verse 21, that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Truth be told, brothers and sisters, ladies and gentlemen, the unity of believers should have an effect on outsiders. Yan po ang totoo. We need to convince them about the mission of Jesus Christ. That is why yung prayer po ni Jesus Christ po dito ay isa pong rebuke po sa kanila. Nirebuke sila ni Kristo. Take note, because of the groundless and bitter divisions among believers. May division sa mga mananampalataya. Kaya nirebuke sila ni Kristo. At hindi po maniniwala po ang mundo kay Jesus Christ if the power of God cannot be seen in us, sa mga believers, dahil po sa divisions at saka sa factions. But once nakita ng mundo na tayo po'y iisa, at sigurado maniniwala sila sa ating Panginoon. Ang tanong, bakit? Because they can see the power of God in our lives. That is why they believe in the church. Pero hindi po sila maniniwala po sa church or sa atin kapag hindi po nakita yung kapangyarihan po ng Diyos. At hindi po nila makikita ang power ng Lord hanggat hindi po tayo iisa. Kaya without our knowledge, tayo din po pala ang nagiging dahilan para hindi po sila masave.
Brothers and sisters, there is an exact number of the Gentiles na maliligtas. At hanggat hindi pa po kumpleto ang bilang ng Gentiles sa mga hintil, ay hindi pa po darating ang ating Panginoon. At tayo din po pala ang nagpapatagal. Kung minsan naman, mga kapatid, ang iba mapapansin po ninyo. Minsan makikita nyo, iba sa social media, nagbabanatan. Tapos ang mabigat dyan, identified ka na Christian or perhaps isa kang worker pa or worse is, pastor pa. So obviously, it is not unity. Mga kapatid, once na tayo po'y hindi nagkakaisa, yun lahat ng mga tao na supposedly dapat makonvert po natin, ay hindi po yan mako-convert. Bakit? Hindi po sila maniniwala. Why? Hindi tayo nagkakaisa eh. Pero kung magiging iisa po tayo, yung lahat po ng tao na yan na nakikita po natin sa labas, madali po natin mako-convert yan. Kaya mapapabilis po ang dating ng Panginoon. So, ibig sabihin, tayo pala ang nagiging dahilan kung bakit nadidelay pa. Now, let's move forward. Meanwhile, how then are we going to unite? Yan naman ang tanong. Paano tayo magkakaisa? Colossians chapter 3 verse 14. But above all these things, put on love. Ulitin ko, put on love. Mga kapatid, it is hard to get united without love. At naniniwala po ba kayo na lahat tayo may love? Pero hindi po tayo nagkakaisa. O ang iba po ay hindi po nakikiisa. Kapag sinabing love, meron pong isang bagay na kailangan nakahalo po sa pag-ibig o sa love. Bakit ko po sinabi? Philippians chapter 2 verses 1 and 2. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Brothers and sisters, in Apostle Paul's teaching, this personal union is the basic reality of salvation. And to be in Jesus Christ is to be saved. So it is to be in the infinite relationship with Jesus Christ. Bilang tagapagligtas po at mula po sa relationship na ito, take note, flows all the particular benefits. Yung lahat ng benepisyo nagpo-flow. At yung po mga fruits of salvation and also yung pong comforting knowledge and assurance that came from God's love in Jesus Christ, which was demonstrated sa kanya pong kamatayan para po sa kapatawaran po ng kasalanan at sa buhay na walang hanggan. And regarding naman po sa fellowship among believers, produced by the Spirit who indwells each of them. Kaya nga po, ang mga Christians po ay kailangan meron pong intense care. Andun nagkikare tayo sa iba. At gayon din po yung deep sympathy para sa iba or for each other. At hindi lang po pinagdidiinan po dito yung pong unity that should exist among Christians. At hindi lang po yung uniformity sa pag-iisip or sa thought, kundi yung pong common disposition to work together and serve one another, which is the attitude of Jesus Christ as the best example. In other words, para maging iisa po sa puso't diwa, that is of being of one accord and of one mind. Sa Tagalog po is diwa. Ibig sabihin, kasama po yung kaluluwa. That means maging iisa po ang soul natin. Ang tanong bakit? Isa lang po ang body, kaya dapat isa lang po ang soul. Kaya dapat maging iisa po tayo sa puso't diwa. At sa paano po paraan? We need to humble ourselves like Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo na hanggang ngayon there are people na punong-puno pa rin po ng pride and arrogance? Meron pong iba ganyan, mga kapatid. Yung iba nga, naghihirap na at tataas pa rin ang pride. Ang iba, ayaw mag-adjust sa sitwasyon. Yung iba naman may sakit na. Ganun pa rin. Ayaw magpatingin sa doktor. Nagse-self-medicate. Versus, ang iba naman, ayaw umamin ng mali kahit alam na, kitang-kita na, hindi pa rin umaamin. Ang iba naman, akala mo magsalita, akala mo super-duper galing. Or ang iba naman, kumita lang ng konting pera, grabe kung mamata na ng ibang tao. Brothers and sisters, I just want you to know na ang utos po ng Diyos ay magpakababa po tayo. Tulad ni Kristo, hindi po magpakayabang, kundi magpakababa like Jesus Christ.
Kaya lang, the question is, how are we going to humble ourselves like Jesus? Romans 5:10. Or if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Just imagine, kahit kaaway po tayo ng Diyos nung hindi pa po tayo tumatanggap sa Kanya, pero tinanggap pa rin niya tayo. Nireceive pa rin niya tayo. Kaya nga po ang utos niya in Romans chapter 14 verse 1, receive one who is weak in the faith. Brothers and sisters, pag sinabi natin weak in faith, or yung po mahina ang pananampalataya, kaya hindi po makuha ang blessing na iba. At hindi lang po yun. Ang isa po sa ibig sabihin, yung iba talaga may kahinaan. Makikita po yung weakness sa kanila. At nakakalungkot po isipin ko minsan ng ibang tao, tinatanggap lang ang ibang kapatiran na may kahinaan dahil nga magkakasama po sa loob ng church. Pero yung iba po, hindi ko naman nila lahat ang ibang tao, ayaw pong tanggapin kung minsan kinahihiya pa eh. Lalo na pag alam nila na nagbibisyo, minsan nga hindi nila masabi na kapatid nila eh. Ang worst is, kapag nakalubog po sa kasalanan, iba talagang kinasusuklaman pa. Kinahihiya pa talaga. Brothers and sisters, kapag sinabi po natin tinatanggap, we need to accept even their weaknesses. Bakit? Katawan mo din yan. Always remember, not all parts of the human body are strong. Some are vulnerable to sickness. At nilalagyan po talaga ng Diyos na mahina para tayo po mismo bilang iisang katawan, hindi po natin pwedeng itakwil. Yung iba nga mga kapatid, kung makakondem sa iba, akala mo sila mismo hindi nagkasala or wala nagawang pagkakasala kahit minsan or hindi nagkamali kahit minsan. Iba kung magsalita, sasabihin, lingkod pa naman ng Diyos yan. Worker pa naman yan. Pastor pa naman yan. Tapos ganyan. Ang hindi po nila alam, they are attacking their own body. At kapag nakakita na po kayo ng tao na sinusuntok niya yung sarili niyang katawan, palagay ko meron pong problema sa isip yun. That is why once we say negative things to your brethren, parang sarili mo pala ang sinasabihan mo. Dahil katawan mo rin yan. Kaya nga sabi ng Lord, tanggapin mo. Tanggapin mo ang mahihina. Why? Katawan mo pa din yan eh. At ganyan po ang tunay na pag-ibig. Narunong kang tumanggap doon sa ganong klase ng tao. Pero hindi po natin yan magagawa kapag wala po ang humility. Why? Dahil ang pagtanggap po doon sa tao, pati sa kahinaan po niya, is a type of humility. Sa sarili po natin, bakit ko po sinabi? Philippians chapter 2 verses 6 to 7. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Ulitin ko, made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Jesus did not consider that high position to be something that he could not give up. Take note, he laid aside his glory and submitted to the humiliation of becoming a man. Nagpakababa po siya. Tutusin hari siya, hindi naman niya kailangan magpakumbaba, pero nagpakababa. Kung i-apply po natin sa ating panahon, kapag tinanggap mo siya, mga kapatira, mahihina, para kang pumapantay sa kanya. Dahil katawan mo rin yan. Meaning, nagle-level down tayo sa kanya. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, kapag mahina ang kasama ko, mahina din ako. Ibig sabihin, he is trying to level himself down with other people. Hindi niya tinatakwil sa isip at sa puso niya dahil ang turing niya sa mga taong ito ay kaisa pa din niya sa katawan niya. Kuminsan nga mga kapatid sariling anak, modesty aside, minsan ang iba tinatakwil ng magulang yung anak nila dahil matigas ang ulo, super tigas ang ulo, nakikita yung kahinaan. Alam niyo po, instead of judging and condemning, why not try reaching them out? Tapos mag-heart-to-heart talk po kayo sa kanila. Although we do not tolerate, but we must not condemn or judge people. Kay anak mo yan, kay brethren yan. Hindi po.
Wag po, but rather i-encourage pa natin sila kung saan sila bumagsak, tulungan natin makatayo, tulungan natin makaahon. Wag po natin hayaan na mas lalong lumubog pa. Wag po natin hayaan na mas lalong dikdikin pa. Kundi i-ahon po natin. Sabihan mo na maayos. Sa para mabubuksan po yung kanyang isipan, of course, para maramdaman po nila yung pag-ibig sa atin. Mga kapatid, kasi pag mali po yung presentation, sigurado hindi ka makakapagbukas eh. Baka mas lalo ka pa makapagsara. Baka magulat ka pa pag alis nyo, pagkatapos yung mag-usap, ikaw pa masama. Ang tanong bakit? Instead na mabuksan mo, lalo pang sinara. Why? Because the words that you have spoken were death words. Ibig sabihin, puro negative. Lalo mong binaon yung tao. Baka na-condemn mo pa, hindi mo lang alam. Dahil itinuri mo siyang iba na hindi parte ng katawan mo. For example, sa katawan po natin, may mga parte ng katawan natin, kung ang iba po sa atin, ayaw natin yan eh. For example, sa ilong. Ayaw mo yung ilong mo kasi hindi mo gusto yung korte. Ang gagawin mo, papuputol mo ba yan? Of course not. Pero maliban na lang, kung may pera ka, pwede ka magpa-nose job. Pero kaso kung wala kang pera, hindi ang gagawin mo, tatanggapin mo na lang. Wala ka nang magawa eh. Kasi bakit? Yan ang bigay ng Diyos sa iyo eh. Ganun din po sa iba mga kapatiran. Hindi po natin pwede itakwil. Ang sabi ng Bible, receive one who is weak. Para yung tao po ay mahatak po natin. Why? Katawan mo yan. Naiwan lang, bumagal lang, kaya alalayan po natin. So that we can reconnect them again to God. Although kailangan maging maingat din po tayo, baka ikaw naman po ang mahatak. However, kapag ang iba po nabubuhay po sa kasalanan, nakahiwalay po yan, ibig sabihin sa katawan, idugtong natin ulit. That is also a sign of humility. Now, question, bakit hindi po magawa ng ibang tao ito? Philippians chapter 2, verse 3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Kung babasahin po natin sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Brothers and sisters, truth be told, it is the mortal enemies of unity and harmony dito po sa iglesia. Yung selfish ambition, yung pagyayabang, it is actually a sinful nature listed in the book of Acts. Kaya po ang humility po is required for Christian unity. It is the mindset nung mga tao who are not conceited, yung hindi mayayabang, yung po dapat ang mindset that they have the right attitude towards themselves and other people. Yung iniisip nila also that everyone else is superior or more talented than them. So, ibig sabihin, wag po nating ipagpalagay na mas magaling tayo at mas mabuti tayo sa iba. To cut the story short, remember that little knowledge puffs up. Wag po natin ipagmalaki kung ano man na natapos mo, kung sakali may natapos ka man. Dahil pwede po pag-aralan yan. Perhaps nagkataon lang na masipag ka mag-aral. Pero wag tayong magmamalaki, wag tayong magyayabang mga kapatid, dahil wala po tayong ipagyayabang sa Diyos. Sa worldviews mga kapatid, marunong ka lang kasi minsan mag-English. They think they can look down on other people na hindi marunong umingles. Ang iba, pinagtatawanan pa ang ibang tao, lalo na pag may mental problem. Ang iba naman, pinagtatawanan yung mga mahihirap na tao. Could you imagine that? At ang iba naman, pinagtatawanan ng ibang tao pag nagkakamali. Brothers and sisters, that is the opposite of humility. However, the question is, what is humility? Romans 15:7. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Sa Tagalog, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, ulitin ko, malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang pala basta tanggapin, but rather malugod po natin tanggapin ang isa't isa. Na katulad kung paano tayo malugod na tinanggap ni Kristo, yun yung sinasabing humility, na marunong tayo tumanggap sa ibang tao. Kaya lang, ang tanong, ano naman ang sikreto ng humility? Romans chapter 15 verses 8 to 9. Now, I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm
the promises made to the fathers, and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for this reason, I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. So dito po sa talatang ito was clearly revealed in His earthly ministry that He was sent for the Jewish people. At largely, nilimit po niya yung kanyang ministry sa mga Jewish people, sa mga Hudyo. So ito po yung isa pong special na priority as far as the gospel is concerned. Na supposedly po, si Jesus Christ po, ang priority niya was the Jews only. Pero dahil sa awat habag po ng Diyos, pati Gentiles, pati ikaw, pati ako, tayong lahat ay inabot niya rin, sinama niya tayo, nakasama po tayo. As He humbled Himself dahil sa habag niya po sa atin. Sa madalit sabi, kaya po may love dahil nandoon ang humility. Kaya meron po humility dahil nandoon po ang mercy. And that is humility with compassion. That is why, ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Brothers and sisters, just imagine, He was tempted on all sides, but it never led Him to sin. Hindi siya nagkasala kahit tinukso siya, kabi-kabila. At even though ganun po ang nangyari sa kanya na hindi siya nagkasala, hindi niya po yan pinagmalaki. Na hindi niya sinabi, hindi ako nagkasala, kayo yung mga makasalanan. Hindi po ginawa ni Kristo sa atin yun. Hindi tayo ginanon ni Jesus Christ. But rather, ang ginawa niya, inunawa niya po ang tao. Hindi niya po tayo kinondem. But rather, nahabag ang Lord po sa kahinaan po natin. Ibig sabihin yung head ng church na si Jesus Christ, as God, tinatanggap pa din niya yung mga taong may kahinaan na nandoon ang habag. Kaya nga po mga kapatid, bago tayo makiisa kay Jesus Christ, magkaroon muna tayo ng habag sa ibang tao. Magkaroon muna tayo ng humility. At once nagkaroon tayo ng humility, magkakaroon tayo ng love, sigurado yan. And once magpapakababa ka. At kapag nagpakababa ka, madadama mo yung genuine love mo sa ibang tao, sa brethren mo, sa mga mahihina. At pag nagkaroon ka ng genuine love, then it is easier to unite. Why? Because we are one body, one mind, one soul, one spirit, and one accord. Meaning, we have brought unity. And that is our title for today. Now, meanwhile, to all our first-time viewers, napakinggan po natin kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan. Tayo po'y kinahabagan po niya. At dahil po sa habag niya, tayo po'y binigyan po niya ng pagkakataon na makipag-unite po sa Kanya sa pamamagitan po ng pagtanggap niyo po sa ating Panginoong Hesukristo bilang sarili niyong tagapagligtas. And you need to believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po, another question is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, tatapos na po tayo doon, or wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo doon? Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first,
what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang, the question is, how will you obey? In the book of Acts, chapter 2, verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Taniniwala po ako, kahit makaramdam mo, ang dumi-dumi mo sa harapan ng Diyos, ang dami mong kapalpakan, ang bigat na nagawa mong kasalanan, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, yung pong taos puso na pagsisisi. Believe me, brother, sister, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. That is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So tamalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating mga regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Meron pong maliit na kahinaan or malaking kahinaan, parehas pong kahinaan sa harapan ng ating Panginoon. Kung minsan, pinipilit natin magbago. 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati, tapos magbabago na naman, pipilitin na naman natin, tapos babalik na naman tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. Kumbaga, hindi malubusan yung pagbabago mo. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power saan? Power to overcome all our weaknesses. Pag sarili mo lang, hindi mo kaya. Pero pag nasa iyo ang gift of the Holy Spirit, yan yung tutulong sa iyo para mapagtagumpayan yung lahat ng kahinaan mo. At yan din po, yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po, tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat sa inyo ng mga first-time viewers, sa mga gusto makiisa kay Kristo, makipag-unite sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating pumaulo. And please repeat after me with this prayer na nandun. Tayo po humingi ng tawad sa Panginoon, na taos puso, na tayo po nagsisisi habang binabanggit po natin ang mga panalangin nito. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, mag-message lang po kayo sa ating pong FB page, iwan kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos, muli yuko natin na ating pong mga ulo. Tayo po magpasalamat sa ating Panginoon
Lord, we thank you so much for this wonderful message. Salamat, Panginoon, sa paalala. Patuloy hayaan mo, Lord, na tulungan mo kami, Panginoon, na makipag-unite sa iyo sa pamamagitan na magkaroon ng habag sa ibang tao, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, maintindihan namin ng ibang tao. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon kami ng pag-ibig, lalo na sa aming mga brethren, Panginoon, sa mga mahihina, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na matanggap sila, katulad lang kung paano mo kami tinanggap, Panginoon. Bigyan mo kami ng humility, Panginoon, at patuloy, O Diyos, hayaan mo lahat ng aming mga napakinggan ay ma-apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lord, help us, Panginoon, O God, na makipag-unite sa church through the power of your Holy Ghost, through the power of your blood, Panginoon, O God, dahil kami tinubos mo at hindi na kami nagmamayari sa amin. At dapat lang na kami makiisa sa iglesyang ito na aming kinabibilangan. Lord, once again, we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin and continue to bless and protect each and every one of us all throughout the week. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory. Jesus Christ.